Natatakot at nai-insecure lamang umano ang Administrasyong Marcos ayon kay Vice President Sara Duterte, kaya sila mismo ang nagpapalutang ng isyu ng destabilisasyon. Kung may grupong nagtatakang pabagsakin ang gobyerno anya, yun ay ang Makabayan Bloc. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Sa gitna ng mga nagpapatuloy na kilos protesta, binigyang diin ni Vice President Sara Duterte na walang planong patalsikin ang gobyerno at ang mga lumalahok dito ay simpleng nagpapahayag lamang ng kanilang saloobin at pagkadismaya. Giit ni VP Sara, ang salitang destabilization ay palaging nanggagaling sa administrasyon na umano'y nai-insecure sa lumalakas na boses ng mga Pilipino. Nai-insecure lang o natatakot lang yung administration sa lakas ng boses ng mga tao. Pero sa totoo lang, ma'am, walang nagpaplano ng destabilisasyon. Normal ang pagpapahayag ng isang tao sa kanyang nararamdaman. Ang pansin ko, yung destabilization na word, na salita, nanggagaling siya lagi sa administrasyon. Kasi nai-insecure sila at natatakot sila. Dagdag pa ni VP Sara, kung may grupong nagtatangkang pabagsakin ang gobyerno, yun ay ang mga Makabayan Bloc. Yan talaga ang vision ng Makabayan, pabagsakin ang gobyerno kasi gusto nilang mag-take over. So kung meron man grupo na nagmi-meeting para pabagsakin ang administrasyon, ang gobyerno, Makabayan yun. Wala nang iba. Lahat ng iba dyan, wala nang meeting yan. Yan sila nang nararamdaman nila naggalit sa pangyayari. Tungkol naman sa isyong pakawala umano niya si Cavite Representative Kiko Barzaga, itinanggi ng Vice Presidente ang paratang at iginiit na may sariling prinsipyo at paninindigan ang mambabatas. Hindi ko pakawala si Kiko Barzaga. Sa tingin niyo ba, sa personality ni Congressman Kiko Barzaga, isa siyang tao na ma-handle ng kahit sino man. Diba? Nakikita niyo naman yung kanyang independence sa pag-iisip eh. Nakikita niyo din yung kanyang lakas ng loob. Nakikita niyo din yung prinsipyo niya. Ayon pa kay VP Sara, hindi lang matanggap ng administrasyon na may mga taong hindi natatakot at hindi nabibili ng pera at karapatan ng bawat Pilipino na magpahayag ng kanyang saloobin sa ilalim ng kalayaan sa pananalita. He is his own person, he has his own principles, and he has his own free will. And there is nothing wrong at all with what he is doing because, as I said, tayong lahat, we are covered by the freedom of speech and expression. Unfortunately, meron tayong administrasyon na hindi nila matanggap na meron talagang mga tao na number 1, hindi natatakot at number 2, hindi nabibili ng pera. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.